Magandang gabi mga listeners, narito naman po tayo, paulit-ulit na lang, gabi-gabi tuwing alas 6 sa MYSLB Radio 1637 sa inyong tipitan. Mga lumilipad na walang pakpak na OFW Diaries, nakita nyo naman, narinig nyo naman po ang ating background music, si Gary V. Babalik at babalik ka rin. Malamang na-inspire na naman ang ating mga listeners ngayon. Gusto na naman nila mag-abroad. May panauhin po tayo ngayon para bigyan tayo ng linaw at sagutin ang mga ilang katanungan para magkaroon kayo ng ideya kung paano mag-abroad. Ang ating panauhin ngayon ay si Ginang Baby Marie Bennett Perez, isang licensed chemical engineer. Sales engineer siya ngayon sa isang semiconductor company sa abroad. Magandang gabi, Ginang Bennett. Hello, good evening sa inyong mga listeners. Ayan po. May mga ilang katanungan po tayo. Bali, unang katanungan, gaano ka na po katagal nagtatrabaho sa abroad? Actually, almost 7 years na ako nagtatrabaho dito sa abroad. Oh, so matagal-tagal na rin pala. Bakit niyo po ba napagpasyahan na mag-abroad? Alam mo, sa Pilipinas kasi, kahit anong gawin kaya doon, habang tumataas ang sahod, tumataas din ang tax mo. Parang nagtatrabaho ka para magbayad ng tax. Saka gusto ko din magpundar at mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking pamilya. Ang goal ko dati nga, makapagpatayo ng bahay. Tapos, magkaroon din ng isang negosyo. Yung bahay ko nga, malapit ko nang matapos bayaran. So, bali yun po ang nakapag-push sa inyo para mag-abroad. Mm-hmm. Ano naman po mga paghahanda na ginawa ninyo bago kayo mag-abroad? Noon dati, actually, nagtuturo ako sa college. Malapit dun sa may amin. Pero nakita ko kasi na kahit medyo okay naman yung sahod, para hanggang dun ka na lang. Kaya ang ginawa ko, kumuha ko ng trabaho na alam kong merong market value abroad. Dahil engineer naman ako, so nakakuha ko ng trabaho sa isang semiconductor company. Kailangan din, bukod sa paghahanda na makapasok ka magkaroon ka ng experience, kailangan handa ka rin physically and emotionally. Kasi pag hindi ka handa, physically, ma-homesick ka. So, ikaw yung magiging talo. Kaya kailangan dapat healthy yung katawan at isipan. Healthy ang katawan at isipan. Narinig yung mga listeners? So ngayon, umpisa nyo na pag-exercise at saka pag-exercise din ang utak ninyo. So ngayon naman po, ano po sa palagay ninyo ang mga na-achieve ninyo sa ngayon? Yung marami na. Nakapagpatayo na nga ako ng isang bahay. Tapos, meron na rin akong van for rent ngayon. Tsaka, meron na rin akong 6 na apartment na for rent. Oh. So, bali po, bukod sa paghahanda, ano pa po ang mga masasabi ninyo para ma-differentiate ninyo yung mga bagay na kailangan sa gusto? Actually, kailangan mo i-check muna yung mga priorities mo. So, dapat, alam mo dapat meron kang goal para meron kang motivation na makakapag-work, tapos ma-fulfill mo rin yung dreams mo. So, kailangan i-differentiate mo yung gusto sa kailangan. Hindi porket gusto, at tapos may pera ka, bibilhin mo na. So, kailangan kapag bibili ka, yung kailangan talaga. Kasi pag nagkabiglaan, nawalan ka ng trabaho, at least meron ka pang, may naipon ka. Kasi alam naman natin na yung trabaho sa abroad hindi pa matagalan. Kaya sa simula pa lang, dapat ka nang mag-invest at mag-ipon. Oh, bali, ganun po pala ang kailangan isipin ng ating mga listeners. So, ang trabaho po sa abroad, mga listeners, hindi pang matagalan. Kailangan mag-invest ka na sa simula pa lang. Yan po. Doon niya rin nakilala ang kanyang husband. Tama po ba? Oo, tama. Actually, ka-opisina ko nga siya. So, medyo nagkaroon ng konting ligawan, tapos yun. After a few years, kinasal na kami. Ngayon nga, actually, mag-isang taon na kami kasal. Tapos, magkakaroon na rin kami ng baby boys. Sa July, ang actually due date ko. Oh. Ano po mga proseso ang pag-abroad? Depende sa'yo.
Kasi sa akin, pinadala kasi ako ng company at inayos na nila yung papeles ko bago pa lang ako umalis ng Pilipinas, papunta sa abroad. Kaya lahat ayos na bago ako umalis. Yung iba actually, ang ginagawa nila, nagtuturist muna sila, tapos naghahanap sila ng employer, tapos sa kanila inaayos yung kanilang mga papeles. Pero risky yon kasi nga, walang kasiguruhan. Kaya mas maganda pa rin na may offer ka na, tapos tamang agency para smooth yung pag-abroad mo. Bali, yun pong risk na sinasabi ninyo, yun po ba yung mga nag-abroad na nagtuturist muna? Oo, kasi sabi ko nga kanina, kapag tourist, walang kasiguruhan. So, tapos hindi ganun katagal yung pwede mong itigan sa isang bansa. Minsan, isang buwan lang. So, dapat sa loob ng isang buwan, magkaroon ka ng employer, which is napakahirap. Bali, sa obserbasyon po ninyo sa mga ibang nagtuturist, paano po nila nagagawa ng paraan? Actually, ang pinakamaganda, kung may kakilala ka na nandun sa bansang yun. Kasi mas marami kang maitutulong sila sa'yo. Pwede ka nila i-recommend sa ibang mga company na kakilala na nila. So, mas mapapabilis. Pero kung mag-isa ka lang talaga, dun ka magkakaroon ng problema talaga. Kaya so, kailangan may kakilala ka yun sa ang pinaka-the best. Dapat may kakilala ka. Para ano naman po yung mga dumadaan sa agency? Paano naman po nila inaayos yun? Normally kasi yung mga dumadaan sa agency, ito yung nanggagaling sa Pilipinas. Di ba yung mga dumadaan ng POEA? Okay. So, dumadaan ng agency yung mga yun. Mas sigurado yung trabaho. Basta, kailangan lang license yung agency. At mapagkakatiwalaan talaga. Okay. Bali mga listeners, sa pagre-research po natin, meron po tayong isang ahensya sa Pilipinas kung saan po malalaman kung license nga ang agency na pupuntahan ninyo at magpapadala sa inyo sa abroad. Yun po ay sa POEA, Philippine Overseas Employment Agency. Doon po natin makikita sa may Ortigas. Mamaya po ibibigay po namin ang ating mga detalye. Okay. Bali, ito po ngayon ang MYSLB Radyo 1637 sa inyong pihitan. Bali, Ginang Baby, meron po ba kayong mga gustong batiin? Batiin ko lang yung husband ko. So, nasa Pinas siya ngayon na may business trip. So, hi love. Tsaka yung sa mga friends tsaka families ko. Yun lang. Okay. May gusto pa po ba kayong idagdag para sa payo sa ating mga listeners kung paano po mag-abroad? Basta tiis lang. Tsaka inspirasyon nyo yung pamilya nyo. Kaya kahit na anong mangyari, magsusurvive kayo. Okay. So maraming salamat po, Ginang Baby, sa inyong pagpapaunlak sa amin ng isang kapanayam, isang interview. So maraming salamat po. Public service reminder po. May natanggap po tayong mga agencies dito na naghahanap po para sa printer company. Tawagan nyo lang po ang Alpha Gamma. Ito po ay agency. Ang numero po nila ay +601825888198. Pwede rin po kayo mag-email sa alphagamma@gmail.com. Alpha, ALPHAGAMA@gmail.com. Printer company po ito, pero ang company po ay confidential. Ayaw nilang sabihin. At ito pa po ang isa para sa mga gusto pong mag-abroad. Tawagan nyo lang po ang IS Hold On STN DHD sa numerong +60189823-508 or pwede po kayo mag-email sa isholdon@gmail.com. Naghahanap po sila ng mga general workers, maid, drivers, food and beverage staff, at salon staff. Okay? Puputulin na po natin ang ating maigsing talaktakan sa mga bagay-bagay tungkol sa pag-abroad. Kung meron po kayong tanong, maaari po kayong bumisita sa poea.gov.ph. Tawagan po ang numerong 722-1144 or 722-1155. Pwede rin po kayo mag-email sa info@poea.gov.ph. Ang kanila pong opisina ay sa Blas F. Ople Building, Ortigas Avenue, corner EDSA, Mandaluyong City. Kabilang side lang po yan ng Robinson's Galleria. Marami pong tao dyan parate. Kaya, ingat-ingat lang mga listeners at see you po at pakinggan niyo po ulit ako bukas alas 6 ng gabi. Ito po si Jello
ang inyong OFW dati na nasa radyo na ngayon.